Late papunta sa... Sa misa, sa Red Mass, doon sa Cathedral. Na late siya. So, ibig sabihin, matatapos na yung misa. Ito yung misa para sa mga bagong opisyal ng pamahalaan na pinamahalaan ni Cardinal Rosales, no? Siyempre, dahil nakabantay ang maraming kapatid sa hanap buhay, mga media, ay napansin kaagad na talagang late si Pinoy, ano? Pero sabi niya, na-traffic no, siya, di ba? hindi raw na-traffic, napuyat siya. Napuyat siya dahil naman sa nag-brown out sa Times Street. So, hindi siya nakatulog. Okay. Okay. That's a legitimate reason. Pero itong sinasabi naman ni Kabalan Albert ngayon, ayaw daw niya sa empleyadong laging nalilate. Pero siyempre, ito yung mga bagay, no? Pero ang pinakamaganda rito, di ba, yun, no? Kung magagawa ni Pangulong Noynoy yung kanyang mga pangako sa kanyang privilege, sa kanyang inaugural speech, ano? Ay ito ay pupuno sa lahat ng kanyang kakulangan kung nakikita yan ng mamamayan, di ba, Engineer? Oh, yeah. Yeah, definitely. At malaking bagay para kay Pinoy kung makarating sa kanya itong mga opinyon ng Americans for a Better Philippines dahil sa nakikita natin ang mga simpleng solusyon na ito. Simple lamang pero napaka-epektibo. Oh, yeah. Sabi nga nila yung mga idea, yung mga magagandang solusyon ano lang yan, common sense lang yan Di ba, Engineer? Common sense nga yun dahil nung nag-umpisa kami ng fact-finding, hindi namin napag-sketchahan na hindi namin naisip na may kinalalaman ng Constitution. Hindi namin maisip na may problema para sa mga religion. Kasi ang opinion namin nung umpisa, magaling ang religion. Diba? Dahil kami mismo ang mga ano din ng religion. Pero ngayon, nung kailangan harapin ang katotohanan, yun pala yung lumalabas na mga problema. Constitution pala, no? Ayan, no? So, ibig sabihin ng matukoy ninyo na ang problema ng ating flawed constitution ay wala kayong hinagap sa umpisa na ito pala yung problema talaga. At maganda na rin ang nangyari dahil sa inyong pagsisikap ay naibabahagi nyo ngayon dito sa ating mga kababayan, dito sa ating administrasyon na kailangan na talagang palitan ng ating konstitusyon dahil dito nagmumula ang lahat ng kahirapan natin. Yeah, exactly. Okay, meron pang pahabol si Alberto, hindi raw dalawang ulit na na-late si Pinoy, kundi 20 times na siyang late sa American company, lagi kang late at si Santi ka. Yun, sabi niya. 20 times na palang na-late. Pwede si Santa Pangulo, no? Pero siyempre kahit na papano ay ang pagiging late sa iyong mga appointment ay talagang although yan ay can be justified, pero hindi naman po pwedeng ganon, di ba, Engineer? Yeah. Dahil time is gold naman talaga. Okay. So, Engineer, medyo wala na tayong oras. Siguro magkaroon ka ng kaunting parting words. Siguro magkaroon tayo ng yung iiwanan mong salita sa ating mga nakikinig ngayon upang sa ganoon ay hindi na lang sila simpleng makikinig sa atin, kundi umaksyon na rin, tumulong sa atin upang makarating sa administrasyon ang mga advokasiyang iyong binabanggit dito sa ating programa. Yeah, thank you, Saldi and Roland, for having me, and thanks to everybody for your participation. Huwag kayong mawala ng pag-asa at nandyan na si President Noynoy. Yan, okay. Thank you very much, Engineer, and good night. Good night. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, no? So, ayan po, narinig po ninyo si Engineer Arthur Bioy straight from Los Angeles, California, na sumama po sa atin sa ating programa ngayong gabi. Gaya nga po ng sinasabi ni Engineer Art, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, ano po? At syempre, ang isipin na hindi po tayo nawawalan ng pag-asa ay dapat ay may kalakip
na aksyon sa ating lahat. Na po, ginagawa na po ng Americans for a Better Philippines ang kanilang partisipasyon at syempre sa ating programa, siguro ay pwede ko rin pong sabihin, ginagawa ko na rin po ang aking partisipasyon para sa inaasahan nating pagbabago. Ang hamon sa ating lahat ngayon, gawin po natin ang ating partisipasyon, gawin po natin ang ating ambag para magkaroon po tayo ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.